VP Sara Duterte nagkalat na naman sa isang interview at pinagtawanan ng taong bayan. At eto na nga mga babayan, VP Sara Duterte nagkalat na naman sa isang interview. Pinagtawanan na naman etong si Sara Duterte ng taong bayan, mga babayan. No? At dito makikita natin, syempre, tuwan-tuwa na naman ang mga DDS dito. Dahil para sa kanila, no, si Sara Duterte o si VP Sara Duterte ang pinakamatalinong tao para sa kanila. Matalino nga ba etong si Sara Duterte, mga babayan? Well, kayo na po ang humusga dahil dito po sa balita na to na viral ngayon, mga babayan, ay mayroon pong sinabi etong si VP Sara Duterte. Sa gitna po ng kaguluhan dyan po sa Middle East, mga babayan, no, ikinumpara po niya, no, yung mga nangyari during pandemic at saka po yung sitwasyon ngayon sa Middle East, mga babayan, sa gitna po ng gera. No, dahil alam naman natin, no, mga kababayan, na marami po, no, ang mga kababayan natin ang gusto nang umuwi dito sa ating bansa. At isa yan sa kanilang binabatikos dahil sinasabi nga nila na tila walang ginagawa ang ating gobyerno po dyan. At may naisip pong solusyon itong si Sara Duterte. At meron din po siyang isang napakatalinong suhestyon, mga kababayan. No? Sabi po niya dito, napakadaling magpadala ng eroplano, no? Sa totoo lang, alam nyo ba, noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao sa Metro Manila. Napakadali nangontrata kami ng commercial airline. Napakatalino, di ba, mga babayan? Ikinumpara po yung local flights, mga babayan, no, sa international flight. Ikinumpara po yung sitwasyon ngayon sa Middle East na nagkaagera, nagkakagulo, sitwasyon po noong nakaraang pandemic. Doon palang, mga babayan, no, ang layo na ng kanyang comparison. O eto, panoorin muna natin itong video na to, mga babayan. Kasi viral na viral to ngayon eh. Actually, pinikap pa nga to ng mainstream media. Madali magpadala ng eroplano. Iminungkahi ni Vice President Sara Duterte o sinadjust, no, minungkahi, sinadjust, na madali umanong magpadala ng eroplano para sa mga Pilipinong stranded sa gitna ng umiiral na sigalot sa Middle East. Ito po, mga babayan, bago lang tong balita na to. Ayon sa bise, may kaibigan siyang galing Dubai na papauwi na ng Pilipinas. Indikasyon na limitado lamang ang airspace, ngunit hindi ito sarado. See? Mga babayan, di ba? Pinagkumpara niya yon, mga kababayan. Well, totoo naman. No, marami ng mga nakakauwi. Yan po ay dahil, no, sa ginagawa pong effort ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na maiuwi po, no, yung mga kababayan natin na safe, mga babayan. Pero hindi po ganun kadali yun. No, hindi po ganun kadali na magpadala ka ng eroplano ron sa kalagitnaan, sa kasagsagan ng pagliliparan ng mga missile po sa area na yon. May mga kailangan pong ikonsidera. Okay, so panoorin natin tong video na to. Kung gaano po katalino talaga itong si Sara Duterte, mga babayan. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam nyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City.
Ilipad namin. Hindi At ang tanong dyan, mga babayan, may missile bang lumilipad ng panahon? Ha? Yun una ang tanong natin. Meron bang missile na lumilipad ng panahon ng pandemic? Diba? Nagets ninyo, mga babayan? Doon pa lang, sablay na. Malayo na yung comparison, mga babayan. No, malabong malabo yung sinasabi na itong si Sara Duterte na mangyari. No, hindi kasi basta-basta pwede ka magpadala ng eroplano sa Middle East dahil kailangan mo ng napakaraming permit diyan, mga babayan. Maraming clearance ang kailangan mo diyan. No, hindi po 'yan kasing dali na nandito ka sa local flights. Magkaiba po 'yun. lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At Wow. hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, sige, sumakay na kayo. Basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado. Sa kanya na mismo nang galing, limitado. 'Di ba? Pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. 'Di ba, mga kababayan? Sa kanya na mismo nang galing, no? Limitado lang yung punta dyan. Limitado lang yung flight. Ngayon, kung ang gusto nila mangyari, mas magpadala tayo na magpadala ng eroplano doon, mga kababayan, kalokohan po yun. Hindi uubra yun. Actually, late no, sa balita, itong si Sara Duterte. Bakit kanyo? 2 days ago, mga babayan, unang batch ng 299 OFWs mula Dubai, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas. No? May nakauwi na, mga babayan. Kaya late na yung kanyang reaksyon. May ginawa na yung ating gobyerno bago pa siya nagsalita. In short, yung suggestion niya, mga babayan, late na naman. Sabi nga ni Benji Contreras, kawawa ang Pilipinas pag ito ang nanalo sa 2028. Magkakaroon ng pangulo na lapdog ng China. Boba, utak, sinungaling, mahilig sa confidential funds, mapagbenta, may amats at siya mismo nagsabi na presidente ng hell. Diba? Paano ka magpapadala ng eroplano kung binobomba ang airport, sarado ang airspace at may active combat zone? Di ba, mga babayan? Tingnan ninyo nga itong flight radar map kung kita kung paano umiikot at umiiwas sa mga eroplano sa Middle East conflict zones dahil sa missile threats at saradong airspace. Di ba? Kung ang mga international airlines na may pinakamodernong navigation systems ay umiiwas, paano magiging napakadali ang magpadala ng evacuation flights? Sa giyera, kailangan ng safe corridor, military clearance at coordination ng maraming bansa. Hindi ito field trip na pwede ka magpadala ng eroplano kung saan mo gusto. Madali lang talaga ang lahat kung wala kang alam sa aviation, airspace restrictions, at war zones. Boba. Ito po yan. Mga babayan. Ayan yung Iraq, ayan yung Iran. Nasa nagkaagulo? 'Di ba dito sa Iran? 'Di ba? Iniiwasan nga ng mga eroplano. Ang layo ng ikot, mga babayan. 'Di ba? So napakaraming effort ang ginawa ng ating gobyerno, mga babayan, para lang magawa po 'yan. No, yung pagpapauwi dito ng ating mga kababayan. 'Di ba? Marami pong ginawa. Sabi nga dito, pinaka
Bobo na Vice President. Stupid woman. Good thing her wish to be appointed defense secretary wasn't granted. Was the airport in Manila under constant threat of drone and missile attacks during COVID? Ang sabi dito, ang problema sa statement ni Sara Duterte, sabi dito mga babayan, no? Hindi lang siya simpleng mali. Mababaw siya in a way na delikado. Ang pag-uwi ng stranded Filipinos noong COVID sa loob ng Pilipinas ay hindi kapareho ng pagkuha ng OFWs mula sa rehiyong may giyera. Missile strikes, airspace restriction, no, at embassy crisis protocol. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang yabang, one-liner o diskarte language. Ang kailangan ay real evacuation planning under real danger. At yan ata yung hindi alam netong si Sara Duterte. Mga babayan. No, kasi ganyan sila eh. No? One-liner lagi. Madali lang yan. No? Parang parang pangkanto lang yung dahilan lagi eh. Kaya yung linyang parang madali lang magpadala ng eroplano, sound stuff lang sa mga naloloko ng confidence na walang kasamang competence. Hindi ito barangay shuttle, hindi ito city logistics problem. This is wartime evacuation planning. May diplomatic clearance, route restrictions, airport disruptions, aircraft availability issues, at actual danger sa himpapawid. Hindi ito tipong book ka lang ng van sa group chat tapos solved na. Ito po yan mga babayan, no? Yung airport disruptions, nakikita natin. May mga airport po na binobomba. Aircraft availability issues, ano po yan? No, may mga available ba tayo mga aeroplano? May mga willing ba? No, na kumpanya na magpadala ng aeroplano? No, doon po sa lugar na nagkakagulo. Paano kung matamaan ng missile yan? Mga babayan. Diba? So, kailangan din natin ng route restrictions dyan. Diba? May mga diskarte rin ganun. May mga clearance din po. Diba? Sabi nga dito, actual danger sa himpapawid. Kapag nasa taas yan, biglang tamaan ng ligaw na missile yan, ewan ko na lang. Sisisihin nyo na naman yung Pangulo natin. Diba? Sisisihin na naman yung ating gobyerno na palpak na naman yung evacuation. So yes, pwedeng i-pressure ang gobyerno na kumilos ng mabilis. Dapat lang, di ba? Pero kung ang ambag mo ay madali lang yan, magpadala ng eroplano, hindi yan serious leadership. Pangkanto, exactly, certainty yan para sa napaka-komplikadong krisis. Ang dating, maingay ang bibig pero manipis ang pagkakaintindi. So sa ganitong usapan, yabang is not a substitute for actual statecraft, mga babae. NCR to Davao, Philippine airspace. Middle East to PH, international airspace. Not that simple. You need to get approval of all countries na dadaanan. You need cooperation of the affected source countries. You need logistics. You need money. Di ba? Ganun lang yun, mga babayan. Hindi ho ganun kadali. Hindi ganun kasimple yung sinasabi netong si Sara Duterte. No, sabihin natin from Dubai. 'Di ba? Sa Dubai nang galing. Paano kung galing yan sa ibang lugar? Mga babayan. So kailangan pa nila mag-travel papunta ng Dubai, papunta sa ibang bansa, mga babayan, at doon sila pipikapin. 'Di ba? Ganun. Hindi yung magsasabi ka lang na magpadala ng eroplano. Hindi ganun kasimple yun. Kailangan mo ring hanapin lahat yung mga OFW na yan na gustong umuwi. Di ba mga babayan? So dito, tuwan-tuwa na yung mga DDS dyan, sigurado. Ha? Tuwan-tuwa. May tama ka, Inday. Ito, sabi sa inyo, her point is, may paraan kung gugustuhin. In fact, past presidents did it. Why can't we do it now? Kailan? No COVID? No pandemic? During pandemic? Yun lang ba yung sinasabi ninyo? May gera ba nung panahon na yon? Ha?
Ito sigurado DDS to. May gera ba nung panahon na yon? Yun yung tanong dyan eh. 'Di ba? At iba rin yung Davao to Manila. Hindi naman yun eh. Hindi yun ang usapan dito. Isa pa to, Highs. Isip-isip din pag may time. Sabi dito. Kaya yan ng government. May airplane nga na naghatid sa Netherlands. Diba? Bakit? May naghatid daw sa Netherlands. Bakit ang tanong dyan, mga babayan? Ano? May missile ba sa Netherlands? Maya Luis, yung tanong natin sa'yo, may missile ba sa Netherlands? Ito sabi exactly, pwede naman po talaga Macau if gugustuhin ng gobyerno, lalo na sa UAE. Transit going to Oman to Manila. Yan po ginagawa ng other countries dito. Pilipinas lang wala. Well, wala ba ginawa ang Pilipinas? Eto, balita. Baka hindi nyo napanood. Sa Dubai. Nakabalik na sa bansa ang halos 300 Pilipino sa Dubai na naipit sa krisis sa Middle East. Kasabay nito, tumaas din ang bilang ng mga Pilipinong gusto nang umuwi. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang 299 na mga Pilipino na unang batch ng mga inilikas ng gobyerno matapos ma-stranded sa Dubai. Dahil ito sa tumitinding bakbakan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. 6:45 kaninang umaga nang lumapag ang ating mga kababayan sa NAIA Terminal 3 lulan ng Flight 336 Emirates Airlines. I think that the rest of the Filipinos were travelers. Hindi ko alam kung tourist status, that is a legal official status kasi, so I have no knowledge kung ano ang precise status nila, but I would think that they are travelers whose flights were canceled and therefore needed still to come home. Dahil nga nag-cancel yung flights nila, the airline would have the responsibility to bring them home kasi may mga tickets sila eh. 23 sa mga na-repatriate ay OFW. Ilan sa kanila ay pinayuhan pansamantalang umalis ng kanilang mga employer dahil sa sitwasyon sa rehiyon. Ang iba naman natapos na ang kontrata at nagpasya na talagang bumalik sa bansa para sa personal na dahilan. Ang mga dumating nating mga kababayan ng OFW, standard na magbuwan, nagulong na upuwa dyan, ang transportation assistance, domestic transportation assistance, of course, temporary accommodation sa mga kailangan, temporary accommodation, meals, and of course, meron tayong financial assistance. Ibig sabihin, magtulong sa mga kababayan natin with all the state of the reintegration assistance. Sa huling datos ng OWA, pumalo na sa 1,979 na OFW sa ilang bansa sa Middle East ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. 321 ay mula sa Bahrain, 633 sa Kuwait, 231 sa Dubai, 285 sa Abu Dhabi at 61 sa Israel. Habang 173 na OFW sa Qatar, 10 sa Jordan, 90 sa Saudi at 26 sa Lebanon. Ito, hindi ata alam to ng ating Vice President. Ayon kay Secretary Kakdak, inaayos na rin nila ang pagpapauwi sa bansa ng panibagong batch ng mga Pinoy na apektado ng Amerika, Israel at Iran war sa mga susunod na araw. Para sa agenda. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, ano masasabi nyo dyan? Ha? Sigurado, puring-puri na naman siya ng mga DDS po dyan. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at magkita-kita tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.